400m 시속 Hi guys! 60km Hello 과속 신호 위반 everyone! 단속 Amazing 구간입니다. morning to all of you guys. Yes. Guys, medyo maaga ako ngayon ng konti. Kasi ngayon ako yung na-assign sa paglaban ng mga hengju. Yun yung gagamitin namin before kami mag-start ng work. So, kaya kailangan ma-prepare ko na kasi kumbaga ngayon ang turno ko. Ano ba naman to? Kupal na tong truck ba? Minsan kasi dilag malaki. Di ayun. Ngayon ang aking kumbaga turno. So yung nagmamadali ako. Pero okay lang. Kasi pagka ganitong oras wala masyadong sasakyan pa. So mamaya pa yan medyo marami ng sasakyan. So ayun guys. Guys, kung bakit 약 ko 400m 시속 bakit ako 60km nagpo-post 과속 dyan 신호 위반 ng 단속 about 구간입니다. sa single mom kasi I remember nung dati ako ay single mom, no? So hanggang 어린이 ngayon 보호구역에 feel ko pa 진입했습니다. rin sa sarili 서행하세요. ko, single mom. It doesn't mean na unahan ko na kayo. It doesn't mean na naghanap ako ng wala. Hindi ko kailangan maghanap ng ibang tao sa buhay ko. So hindi. Busy ako sa aking pagpaaral ng anak ko. So wala akong time sa mga nagchat-chat na yan. Pero ikwento ko lang yung aking life, no. I remember yun first na as a single mom. So napakahirap talaga. And then ngayon din, ganun din ngayon, meron nga ako ng asawa pero ang masakit lang kasi dahil alam nyo yung inaasa, I don't know sa mga kapwa ko Pilipina, no, dito sa Korea. Kaya I know the reason kung bakit ang mga Pilipina iniiwan yung mga asawa nila. Dahil nga sa kakulangan ng mga Koreano. Totoo yan. Ako makakapagsabi kasi isa ako sa kumbaga ng Koreano na isa ako sa yung tipong may asawa ka sa papel. Pero sa lahat ng bagay ay ikaw lahat. Ikaw ang bibili, ikaw lahat ikaw. Kaya minsan naisip ko, para pa rin din pala akong single mom. Kasi like for example, ako nakapagpatapos ako ng college ko sa Pilipinas ng sarili ko. Never ako naghingi dito sa asawa ko kasi hindi naman, ang reason ko is hindi mo naman anak yan so wala kang karapatan doon na magbigay at hindi ako hingi dahil di naman talaga magbigay yan, na rason din yan, anak mo yun, ba't ako bibigay, ganon, di ba? So syempre pangungunahan ko na, syempre never ako magano sa kanya at kailanman di ako naghingi kasi I stand alone. Kumbaga nagtayo ako mag-isa para ko maitaguyod ang aking anak, paano ko mapaaral ang aking anak na isa sa Pilipinas, my first one. So yun, and thanks God because she finished her college. And then now second Korean daughter. I know lahat ng mga kapwa ko Pilipina alam nyo kung paano magpaaral ng college, no? But I proud as a single mom. Dahil I will do all my best for my daughter. Gagawin ko ang lahat para makapag-aral siya ng college. Pero dahil nga kung tutusin may asawa ako sa papel, pero alam nyo guys, nakikita nyo lang ako na masaya kasi pinipilit ko maging happy sa harap ng TikTok, totoo lang. Pero stress ako sobra akong stress kasi alam nyo yung ang akala ko naganap ako ng partner kasi magiging kasama ko, maging katuwang ko sa buhay, maging partner ko sa buhay, pero hindi pala dahil wala rin naman ng kwenta.
Ang kinagandaan lang, nakatira ako sa bahay, pero yun lang, nakatira ako sa bahay kasi wala naman kami tayo mag-usap eh. Kung nakikita nyo, pinipilit ko lang yan na nandyan siya sa harapan dahil gusto ko maging masaya nga kami. How many times kung pinipilit na maging masaya, nakapiling ang syempre dahil tatay siya ng mga anak ko, pero hindi talaga. Ganun ba talagang mga Koreano? Diyos ko po. Sa totoo lang. Kaya hindi ko masisisi ang mga Pilipina kung bakit dinidivorce yung mga asawa nilang Koreano kasi ano eh, mga ano yung attitude ng Koreano sa totoo lang. Alam nyo, ang Pilipina, ang bait ng mga Pilipina kung totoo silang magpasalamat nga dapat sila sa atin. Pero wala eh, sa katulad ko walang pakialam sa mundo eh. Parang ang gusto niya mag-isa daw sa buhay. So sabi ko, ba't ka pa nag-asawa? Kung ganyan lang naman ang pakay mo sa buhay, di ka na sana nag-asawa. Nagpakatandang binata ka na lang sana kasi wala ka naman pulos. Kung nakikita ano man ang meron ako sa buhay ay lahat ay ano ko, bili ko lahat. Lahat. Pero nagpapasalamat talaga ako kay Lord, hindi niya ako binababayaan sa lahat ng aking mga ano man ang meron ako sa buhay 약 ngayon. Si Lord 500m lahat. 시속 Siya lahat ang 70km nagbigay 과속 niya sa 신호 akin. 위반 단속 Never pag 구간입니다. nagbigay ang asawa ko. Never. Kaya yun lang ang kinaganda na nakikitira ako sa bahay, no? Pero siguro pag ngayon ina-advise lang ako ng Korean minsan gusto ko umiyak kasi kapagod din, pagod, pero pinipilit kong wag umiyak. Don't cry, Jonah. Kaya mo yan. Pero minsan naiiyak lang ako kasi sobra ang akala ko sa aking magiging asawa is okay na. Isa na nga ako na biktima ng nabuntisan, tapos ganun din. Pero I really thanks God kasi never pa naman ako naghingi sa kanya ng pera about sa anak ko. Ngayon nandito ng anak ko, I waste a lot of money. Nag-waste ako ng pera sa anak ko dahil kailangan, marami kaming requirements, marami kaming binayaran. Pero ako lang, never ako naghingi. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. Never ako naghingi ng begon sa asawa ko. Ako lahat. Dahil tulad nga sinabi ko, anak ko. And then yun lang. Kaya minsan guys, minsan gusto ko ba minsan nag-share ko kasi 과속 talagang 방지턱이 baka sabi ko, 있습니다. bakit ganun? May asawa man ako, pero bakit ganun? Example lang, anak ko nasa malayong school. Ako ang watakata 과속 hindi lang 방지턱이 everyday, 있습니다. lalo na ngayon doon na siya na-assign. So, hinahatid ko yan, kaya sabi ng mga kaibigan ko rin, wow, Jonah, kaya sabi nila, na kumbaga, ang galing mo. Pero sabi ko nga, I will do my best for my daughter. Gagawin ko ang lahat. Ako ba? I am a strong woman. Kaya, yun. Sabi ko sa anak ko, kasi sinasabi din ng anak ko, wala akong tatay, sabi niya. Kasi, may tatay daw siya. Pero, wala, puro daw si lahat. Pero sabi ko na, Mami, I will do my best. Sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, pinapipray ko lang na wag lang ako magkasakit. Kasi ang anak ko, pag every Friday, susunduin ko siya back to back. Pauwi dito sa city namin. Minsan iniiyak ko na kasi parang, bakit ganun? Yung Koreano na to na nakuha ko. Ang may Koreano naman iba na mabait naman. Willing to support sa kanyang mga anak. Pero sa akin, bakit hindi? Bakit ako lahat? Pero iniiyak ko lang, sana maging mabuti na lang sana na maging ano kami sa lahat ng usapan ng ano. Pero hindi siya ganun. Nung gusto niya solo flight na asawa. Pero sabi ko, anak, tiis lang si mami hanggang mapatapos kita ng college. Kasi pag nakatapos ka na, sabi ko, magiging ano na. Pero doon ako magdidesisyon ang gagawin ko.